Isang mapagpalang araw sa ating mga kapisamban malagul. Ako nga pala si Melissa Dizon and welcome to the 9th and last episode of #Basilicatecism, ang podcast na puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Sa mga nagdaang episodes, unti-unti na nating nalaman at mas naintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng minor basilica at ang mga kaakibat na pribilehiyo at responsibilidad nito. So, for this last episode, habang tayo'y nalalapit na sa pinaka-inaabangan na solemn proclamation on June 10, aalamin natin kung ano nga ba ang makikita sa araw na yon. Nasamahan niyo ako for this episode, ang #BasiliCaganapan. Ngayong araw ay makakasama po natin si Reverend Father Omar Nino Defensor, resident priest ng Holy Rosary Parish and chaplain ng Holy Angel University. Magandang araw po, Among. Magandang araw sa ating mga viewers, magandang araw sa mga taga-subaybayan. Of course, magandang araw, Mel, na kasama natin ngayon dito sa podcast series na ito. Kumusta ho kayo? And I'm sure ang ating mga viewers, Among, ay very excited na sa gaganapin na solemn proclamation. There has to be a solemn liturgical act para maging opisyal na minor basilica ang ating Pisamban Maragul. Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa ordinaryong misa natin? Okay. So, dahil ito ay isang solemn proclamation, of course, the elements that needed to be proclaimed are present in this celebration. So, unang-una, the reading of the decree, the apostolic brief na tinatawag natin, yung papel na nag-grant sa atin ng title na minor basilica. Second, the solemn proclamation itself, and it will be presided over on June 10. It will be presided over by our Archbishop, Most Reverend Florentino Lavarias, and of course, the presence of our dear Apostolic Nuncio, the Most Reverend Charles J. Brown, and the other cardinals and bishops of the Philippines will be present in this proclamation. And it is very important that their presence is here because it expresses communion, no? And that is what we are trying to live out, our communion with the Holy See and our communion as a local church here in Angeles and the Archdiocese of San Fernando. And third, the presentation of symbols, yung binanggit natin, umbraculum, tintinabulum, and the papal insignia. And after that, the Eucharistic celebration. At panghuli siguro doon sa rito ay yung singing of the Te Deum. What's Te Deum? The Thanksgiving. Or Thanksgiving of being proclaimed a minor basilica. So basically yun lang ang madadagdag, but essentially walang pinagkaiba sa misa na ating sineselebrate as a community. So, speaking about solemn proclamation, ano po ba ang dapat nating abangan? Yeah. So, on June 10, 2026, gaya ng na-announce, magkakaroon ng solemn proclamation of the title Minor Basilica to Holy Rosary Parish. At kanina, sa mga nagdaang mga series, sinabi sa atin and explain sa atin na last January 21, ang Roma, pinadala niya sa atin yung tinatawag na papal brief o yung decree of concession granting us the title of a minor basilica. Pero ang manggagawa o ang the one that will make this church a basilica is not the paper. It is the formal liturgical act that will happen on June 10. At it is formal because it will be announced publicly and it will be celebrated in a form of a liturgy. Kanya, yon ang ibig sabihin ng solemn proclamation. Others would call it solemn elevation, but they mean the same. It's a formal liturgical act that publicly expresses this dignity that is given to Holy Rosary Parish. So it's a formal liturgical act para masabi natin na opisyal ng minor basilica ang Pisamban Maragul. So Among, balita ko may mga symbols or gamit daw na makikita lang natin sa araw na yon. Ano-ano po ba yung mga gamit na yon? Yeah. Of course, tatlong gamit na makikita natin sa araw na ito
At lahat ng mga gamit na yon may connection sa Papa, sa Holy Father. Dahil nga ang Pisambang Maragul, ang Holy Rosary Parish, dahil meron siyang binigyan siya ng dignity of a minor basilica, is attached to the Pope himself. So, first is the umbraculum. Ano ba ang umbraculum? Basically, ang umbraculum is a payong. Payong ang umbraculum. Bakit? Dahil nung unang panahon, kapag dumarating ang Santo Papa sa mga lugar na pinupuntahan niya, to protect him from the weather and other natural elements, merong payong na ginagamit doon sa kanyang pinupuntahan. So that's umbraculum. It signals his presence. And second is the tintinabulum. Basically, it's a bell. It's a bell that signals the presence of the Pope. So historically, ganyan din. The Pope is coming to a place and his presence is being signaled by this bell, the tintinabulum. And the emblem of the Pope, the cross keys, of course, this is the insignia of the Holy Father. So basically, itong tatlong to na simbolo na makikita natin sa June 10, they all express our communion, ibig sabihin our connection, close connection to the Holy Father. It's gonna be a special liturgical act. Napaka-special ng misang ito. Kaya among imbitahan po natin ang ating mga viewers on June 10. So, mga kaparokya, mga kasama dito sa Holy Rosary Parish, binigyan tayo ng isang malaking biyaya ng Panginoon na tayo ay maitalaga bilang isang minor basilica, at ito ay nagpapahayag ng ating pananampalataya hindi lamang dito sa parokya kung hindi tayong mga Kapampangan sa Archdiocese of San Fernando. Kanya naman bilang isang komunidad, inaanyayahan po namin kayo, 10 ng aking mga kasamang pari dito sa Holy Rosary Parish, minor basilica, si Father Manny ang ating parish priest at magiging rector ng minor basilica, na sama-sama tayo sa June 10, 2026, alas 9 ng umaga, 9 a.m., this solemn proclamation of Holy Rosary Parish as minor basilica. So, magkita-kita ho tayo. God bless us all. Yes, kita-kits po tayong lahat. Maraming salamat po, Among Omar, for enlightening us and for giving us knowledge about sa mga expectations, sa mga dapat abangan on June 10. At yan na nga po ang ating episode, #Basilika Kaganapan. Mga Kapisamban Maragul, dito na nagtatapos ang ating special podcast series para sa nalalapit na solemn proclamation ng ating simbahan. Naway napuno at nabusog namin kayo ng bagong kaalaman at mas lumalim pa ang ating pagmamahal sa ating Pisamban Maragul. Ganon din ang ating pananampalataya. Muli ako po si Melissa Dizon. Ito ang #Basilicatecism, ang podcast sa puno ng kwento, aral at pananampalataya. See you on June 10.